magtiwala tayo, mag-abide tayo sa Kanya, and magkaroon tayo ng intimate relationship sa Kanya, mga kapatid. Yun po yung gusto niya sa bawat isa sa atin na ma-build up. And talagang masik yung Kanyang kingdom, mga kapatid. So, yun lamang po mga kapatid, yung kagustuhan po ng ating Panginoon dito po sa ating naitapik po sa hapon na ito, at praise God kasi napakarami ng Ayun, praise God. Ginugulo ako ni Taning, I rebuke you, Satan. Jesus name. So, yun po mga kapatid, di ba? Purihin natin ang Panginoon. Palakpakan po natin siya, mga kapatid. Ang ganda po ng topic natin today. Talagang gusto niya lang talaga is isik natin yung kanyang kingdom. Isik natin siya, unahin natin siya above everything else. Dahil lahat-lahat ng to, lahat-lahat ng mga problema natin, ng mga kinakaharap ngayon, pupuspusin niya ng kanyang kagalakan, pupuspusin niya ng kanyang kayamanan. Kahit lahat-lahat na yan. Everything is impossible. Everything is possible to Him. Always seek first Him. Yun lamang po mga kapatid. And pwede na po kayo mag-open mic kung may gusto po kayong idagdag. Thank you, Lord. Thank you po sa atin pong mga nalaman na naman sa hapon po na ito. Praise God. Open mic na lang po kayo kung gusto po kayo may idagdag pa. Praise the Lord, brother. Ang ganda ng topic today. Pero yun po, meron lang din po ko i-share. Kasi connected po siya dun sa nabasa ko kanina. Ang galing. So yun po, yung verses po ng binasa po ni brother na Matthew 6. Basahin ko na lang din po ulit para po So, verse 1 po, ang version po na aking gagamitin ay ASD. Wala po kasing ASND. Ayun po, verse 1, mag-ingat kayo at baka ang paggawa ninyo na mabuti ay pakitang tao lamang, sapagkat kung ganyan ang ginagawa nyo, wala kayong matatanggap na gantimpala mula sa inyong amang nasa langit. Kaya kapag nagbibigay kayo ng limos, huwag na ninyo itong ipamalita gaya ng ginagawa ng mga pakitang tao sa mga sinagoga at sa mga daan para purihin sila ng mga tao. Sinasabi ko sa inyo ang totoo, natanggap na nila ang kanilang gantimpala. Sa halip, kung magbibigay kayo ng limos, huwag ninyong ipaalam sa inyong kaliwang kamay kung ano ang ginagawa ng inyong kanang kamay, upang maging lihim ang pagbibigay ninyo at ang inyong amang nakakakita sa ginagawa ninyo ng lihim ang siyang gagantimpala sa inyo. So, tulad nga po ng sabi ni brother kanina na wag na natin ayun, wala. Na ipakita pa sa iba na gumagawa tayo ng mabuti. Hayaan na lang po natin na ang Panginoon po ang makakita ng ginagawa nating tama. Katulad po ng yun nga po yung connection po na nakita ko sa verses po nito sa chapter 6, ay yun nga po yung connection niya doon sa nabasa ko po kanina sa Luke 12. So, basahin ko na lang din po. Verse 1 to 3. Meanwhile, the crowds grew until thousands were milling about and stepping on. Version po pala na binabasa ko is NLT. To continue po, milling about and stepping on each other, Jesus turned first to His disciples and warned them, beware of the yeast of the Pharisees, the hypocrisy. The time is coming when everything that is covered up will be revealed, and all that is secret will be made known to all. Whatever you have said in the dark will be heard in the light, and what you have whispered
behind closed doors will be shouted from the house housetops for all to hear. So ang context po nito is yung in Tagalog is yung mga maling ginagawa natin at yung mabuting ginagawa natin is nakikita po ng Panginoon. Wala po tayong kakayanan na may maitago sa Panginoon. Kasi He is a God of all-knowing nga po, di ba? Alam niya po lahat ng ating ginagawa, sinasabi, mabuti man po ito o masama. So, to continue na lang din po to read ng verse 4 po to 5. Dear friends, don't be afraid of those who want to kill your body. They cannot do any more to you after that. But I'll tell you whom to fear. Fear God, who has the power to kill you and then throw you into hell. Yes, He's the one to fear. Kasi nga po, alam niya ang lahat ng ating ginagawa. At in the last days nga po, di ba, sabi, mari-reveal ang lahat ng ginawa natin kasi ipla-flash nga po yun sa Judgment Day. And then, dito rin po sa Luke 12 pa rin po yung connection po ng about sa parable of the rich fool. Ito, ang context po nito is yun nga po, nandito rin po, anong verse ba yun? Ito po, sa Matthew 6, yung binasa rin po kanina ni brother, Matthew 6 po, na sa verse 19. Basahin ko na lang din po para po maliwanag po yung connections ng aking babasahin mamaya. So, in verse 19 po, huwag kayo mag-imbak ng mga kayamanan ninyo dito sa lupa, kung saan may insekto at kalawang na naninira at may kawatang nakakapasok upang magnakaw nito. Sa halip, mag-ipon kayo ng kayamanan sa langit, kung saan walang insekto at kalawang na naninira at walang kawatang papasok upang magnakaw nito. Sapagkat kung saan ang inyong kayamanan, naroon din ang inyong puso. So, yung sa sa Luke 12 po, verse 13 to 21, yun nga po, parable of the rich fool. Ang context po nun, yung kwento po dun is, meron pong isang tao na mayaman, meron po siyang ari-arian, at yun po, nag-i-imbak po siya kung ano yung meron dito sa mundong ito. Tapos, sabi po ni Jesus, dun po sa parable na yun na lang po babasay ko. Pero basahin niyo po later on po, pagkatapos po ng live, yung mga shinare ko po ng buo para po mas malinaw po sa inyo. Then, verse 20 po, Luke 12 verse 20 to 21 po, but God said to him, you fool, you will die this very night, then you will get everything you work for. Yes, a person is a fool to store up earthly wealth but not have a rich relationship with God. So, kasi yun nga po, halimbawa po, katulad nga po ng parable na to, oo, mayaman ka nga ngayon, pero kung paano bukas or mamaya or mamayang segundo, minuto, bigla kang kunin. So, what's the point of your wealth? Di ba wala? Unless kung merong magmamana. At least may sense may sense yung pag-iimbak mo dito. Meron naman ikaw matutulungan, may pag-iiwanan ka. Pero kung wala, parang, what's the point of it? Katulad nga po ng patulad nga po ng sabi ni Solomon sa Ecclesiastes, tama ba? Sa Ecclesiastes, teka lang po. Ecclesiastes nga ba yun? Yes, sister. Yung sa Ecclesiastes 1 ata yun. Yung all is yung vanity. Walang kaguluhan. Oo, yung Yeah, all walang is kaguluhan vanity. yung mga ginagawa. Parang ka lang naghahabol sa hangin. Yung parang naghahabol lang tayo sa hangin. Kasi lahat tayo ay dun, babalik at babalik lang din tayo doon. Amen. And, ano pa nga ba? Nawala tuloy. Meron pang, may gusto pang ipashare si Lord na wala tuloy. Ayun, syempre, ang ating, verse 33. Seek ye first the kingdom of God.
Siyempre, babalik at babalik ito at ito pa rin po ang i-share ko po sa inyo, which is John 14:6. Jesus told him, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. So, abide in Him Amen. po mga kapatid. Siya lang ang daan. If someone claims it, naku po, discern po tayo dyan. Always guard your heart po mga kapatid, our minds and our lips. Amen. Yun po, God bless you all po. Praise God po. Praise God, sister. 'Di ba? Talagang kailangan po na natin talaga isik siya. Unahin siya. Kasi we can do nothing about without him. So, praise God, Sister Rem. So, Ate Lynn, Ate Angel, Sister Nika, Kuya Joe, baka po may gusto kayong i-share. Open mic lang po kayo. Yes, brother. Praise God. Praise Up, God. everyone. Ayun, no. Maganda rin yung na-share ni Sister Lem kanina. Praise God. Nakompleto yung topic. At ano lang, ang isa-share ko lang, ay, sa akin ba yung nag-e-echo, brother? Sorry na. Sa akin siguro, wait lang, off mic ako. So, Go, ate. ayan. Mga kapatid, meron lang ako idadagdag dito, no? Thank you kay Lord dito sa napakaganda. Nandito yung Lord's Prayer na sa Matthew 6. Kaya sobrang ganda po ng topic na ito. Nagamit ang ating kapatid. Praise God sa buhay mo, Brother Daniel. Yung dito lang sa regarding sa Lord's Prayer, mga kapatid. Wait lang, i-open ko yung ko. Open ko yung cam ko, mga kapatid. Gamitin ko yung NKJV kasi brother, di ba dito? Kompleto sa NK. Ito yung ito yung suggested din talaga ni Brother Daniel na na version sa English kasi kompleto siya. Ayan. Kompleto siya. So dito ito gagamitin ko NKJV dito sa The Lord's Prayer, mga kapatid. Bago yan, dito muna tayo sa verse 7. Sabi dito, no? Nakikita niyo naman po, mga kapatid, no? Sabi dito, no? And when you pray, do not use vain repetitions. Wag daw paulit-ulit, napaliwanag niyo po ni brother kanina, as the heathen do. Yung mga Gentiles daw po, ganun yung ginagawa. For they think that they will be heard for their many words. So, ibig sabihin, hindi po ito sa mga mararaming mga palabok na salita na napakahabang panalangin. Hindi iyon ang pinagbabasihan ng Diyos, kundi ang iyong puso. Sabi nga po, no, Sekaraya, na bahagi din natin yan nung nag-topic po tayo. Basahin natin. Andito po yan. Sekaraya. Wait lang. Sekaraya. Ayan. Sekaraya 7:11-13. Sabi po dito, no? Ngunit sila'y tumangging makinig. Itinigas ang balikat at tinagpan ang kanilang tainga upang wag silang makarinig. Pinatigas nila ang kanilang mga puso upang wag nilang marinig ang kautusan at mga salita na ipinasugo ng Panginoon ng mga hukbo sa pamamagitan ng kanyang spirito sa mga unang propeta. Kaya't dumating ang malaking puot mula sa Panginoon ng mga hukbo at nangyari na kung paanong siya'y tumawag at hindi sila nakinig. Kaya't nang sila'y tumawag, hindi ako nakinig, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. So, ibig sabihin po dito, pinapahayag lang dito, mga kapatid, na kapag ikaw nananalangin ka regardless, pero nakita ng Diyos na hindi ka nakikinig at sumusunod sa kanyang utos, ito sa kanyang kautusan, hindi ka niya papakinggan. Nasabi din po yan ni brother, no, sa nasa Isaiah 1:15, mga kapatid. Sabi dito, Isaiah 1:15, ayan, no, kapag inyong iniunat ang inyong mga kamay, ikukubli ko ang aking mga mata sa inyo, kahit na marami ang inyong panalangin, hindi ako makikinig. Ang inyong mga kamay ay puno ng dugo, maghugas kayo ng inyong sarili, maglinis kayo, alisin ninyo ang kasamaan ng inyong mga gawa sa aking paningin. Tumigil kayo sa paggawa ng kasamaan, matuto kayong gumawa ng mabuti. Inyong hanapin ang katarungan, inyong ituwid ang paniniil. Inyong ipagtanggol ang mga ulila, ipaglaban ninyo ang mga babaeng balo. Pumarito kayo ngayon at tayo'y mga tuwiran sa isa't isa, sabi ng Panginoon. Bagaman ang inyong mga kasalanan ay tulad ng matingkad na pula, ang mga ito'y magiging mapuputi na parang niebe. Bagaman ito'y mapula
ang mga ito'y magiging parang balahibo ng tupa. Ibig sabihin mga kapatid, di ba sabi dito, kahit napakarami nyo pang panalangin, hindi kayo papakinggan ng Diyos hanggat hindi kayo namumuhay ng tuwid at sumusunod sa Kanya. Di ba? Kasi ang tinitingnan po ng Panginoon, heart posture. So kung ikaw nananalangin, di ba, marami kang sinasabi dun sa panalangin mo at hindi nakita ng Panginoon na tugma yun sa buhay mo, ibig sabihin hindi genuine. Yung puso, yung intention, yung heart posture mo sa pananalangin mo, hindi kanya papakinggan. Diba? So, dapat po ito, a life of prayer. Yung prayer, hindi natatapos sa pagsasalita mo o dun sa isip mo habang nagsasalita ka, kundi it extends to your life. Mga kapatid, it extends to your life na kailangan makita po ng Panginoon na sa pananalangin mo, nakikita ng Panginoon na genuine sa buhay mo. Diba? Na totoo bukal sa puso yung pananalangin mong yun. So, yun po yun mga kapatid, na kailangan po palaging tugma. Hindi po natatapos sa prayer lamang. Dapat your life prays. Not just your mouth, not just your mind, but your life prays. Yun po yun. It extends to your life. So, dito po, no, balik po tayo mga kapatid. Yan. Napakadami pong marunong manalangin. Kahit yung mga sumasamba sa Diyos-Diyosan, marunong sila manalangin, di ba? So, anong kaibahan natin sa kanila? Ang magiging kaibahan natin ay yung puso natin, yung pananampalataya natin sa ating Panginoong Hesus. Di po ba? Yun yung magiging kaibahan natin. So, ito po, mga kapatid, at alam naman po natin, yung iba, mga nananalangin sila doon sa mga pinaniniwala nila mga Diyos-Diyusan, kasi nungalingan yun. Kasi there is only one true living God, and that is in the name of the Lord Jesus Christ. Yan po yan. So ito po mga kapatid, yung the Lord's Prayer. Ulitin ko lang, NKJV po itong nakikita nyo. Our Father in Heaven. So dito pa lamang po sa umpisa ng prayer, ito po ay model prayer. Ayan po yung title niya, oh. Ang title niya, The Model Prayer. So, ibig sabihin, ito po daw pala yung model. Hindi lang ibig sabihin na ito palagi ipipray mo. Kumbaga, parang model lang po siya. Which is, nandito po sa pinakaunahan, yung Our Father in Heaven, acknowledgement, i-acknowledge mo muna kung saan mo i-address. Di ba nga, parang nga sa sulat, di ba, nakalagay sa unahan kung kanino mo i-address. Di ba? So dito, sa una ng panalangin mo, i-address mo siya kung saan mo i-acknowledge mo kung kanino mo i-address yung panalangin, which is sa ating Ama na nasa langit. Wala po sa kahit saan pa man kundi nasa langit. So, ibig sabihin po mga kapatid, di ba, dun yung kanyang location, which is, alam naman po natin, He is everywhere. So, kung nasa langit siya, nandito naman po ang kanyang presensya sa atin, sa ating mga puso, nandito yung kanyang espiritu. The Holy Spirit is in us. He is everywhere. Yan po yan mga kapatid. At ibig sabihin din po nito mga kapatid, na Our Father in Heaven, ibig sabihin, Ama mo siya, Ama natin siya. So, we are praying as His child. Hindi ka nananalangin as a stranger, hindi ka nananalangin as hindi mo siya kilala, hindi ka nananalangin as ibang tao. You are praying as His daughter or son. So yun po yun. As His daughter and son, nasabi nga po niya, nabanggit din po yun ni brother sa kanyang topic dito po sa Matthew 6, na alam na niya yung pangangailangan mo. Alam na niya kung ano nasa isip mo, alam na niya kahit hindi mo pa ipanalangin. So, ano pa yung gusto niya na marinig sa'yo? O gusto niya marinig sa'yo, yung pray in truth and spirit sa puso, mga kapatid. Which is magpagabay ka sa Holy Spirit. Na kung ano yung mga ipapanalangin, di ba? Holy Spirit ang magsusupply sa iyo. Diba? Kung ilalabas niya kasi kung ano yung nasa puso mo at kung ano yung will ng Panginoon na dapat mapanalangin mo. Hindi yung kung ano-ano yung pinapanalangin mo. Pang sarili, kung ano-anong panalangin, hindi. Magbibigay yan na kung anong kailangan mong ipanalangin. Minsan nga po talagang magbibigay nga po siya ng panalangin, kunwari para sa ibang tao, magbibigay siya para sa isang lugar, sasabihin ng Holy Spirit sa ipanalangin mo tong lugar na to. Yun, ganun, di ba? Tanungin niyo po yung Holy Spirit, ano pong gusto niyong ipanalangin ko? Hindi yung, di ba, paulit-ulit. Ito nga yung nababanggit natin, pinaka-format. So, una po yun, addressing at acknowledgement. Kung kanino po, i-address yung prayer. Pangalawa po, hallowed be your name. Ibig sabihin, ito po kasi ang nakakalimutan ng karamihan. Pupunta na dun sa request nila sa panalangin nang hindi hinahalo yung name ng Panginoon.
ihalo mo muna, pakadakilain mo, sambahin mo, i-honor mo, itaas mo ang pangalan niya. Na itong buong panalangin mo ay, di ba, sa amang nating nasa langit na banal. Pakadakilain mo siya, purihin mo siya, i-describe mo kung ano siya, kung sino siya. Diba? Siya ay banal, siya ay mapagmahal, siya ay mapagpatawad, siya ay just God. Lahat, i-honor mo siya. Spend time hallowing Him instead of requesting kasi alam na nga niya yung pangangailangan mo. Pero ito nga, di ba, yung the fruit of your lips at yung manggagaling sa'yo, be it praise. Praise to God through Jesus, in Jesus' mighty name. Kasi po sila iisa. The Father, the Son, the Holy Spirit, one God in the mighty name of Lord Jesus Christ. Yan po yan. So dito po, no, hallowed your name. Pakadakilain mo yung pangalan niya. Kung saan mo in-address yung prayer mo, yung in-acknowledge mo siya. And pangatlo po, your kingdom come. So dito mga kapatid, alam naman po natin na nagkatawang tao ang Diyos in a form of a human form, in a form of a servant, through Lord Jesus Christ. Bit-bit niya ang kaharian. The kingdom of heaven, binaba niya po. Diba? Yan yung bit-bit niya nung siya'y nagkatawang tao, na yun yung dapat nating sinisik, na dapat po tayo ay, nung sinisik po natin ang kanyang kaharian, dapat mapabilang po tayo sa kingdom of God. Yun po yung ibinaba ni kingdom of God. Spiritual po yan. Nasabi din po yan ni brother kanina sa topic po, na ang kingdom of God, ang kingdom niya, ang simbahan niya, we are the church, we are the temple, we are the kingdom, itong puso natin. So, ang kanyang dwelling place, diba? Ang kanyang kingdom, ang ating puso, hindi po dapat to namumuhay sa karumihan. So, dapat ito'y mapabanal. Which is, ang magpapabanal dito ay ang kanyang salita. Kasi siya din po yan. Diba? Yan din po ang ginagawa sa atin ng Holy Spirit. Sinasanctify po tayo. Siya po yung naghahatid sa atin palagi ng lahat-lahat ng tungkol sa kalooban ng salita ng Diyos. Para po tayo ay palaging mabago, malinis, ma-renew, mapunta hanggang sa wangis ng Panginoong Hesus. Matransform po tayo. So, your kingdom come. Your will be done on earth as it is in heaven. Ito po ay mirror. Huwag po kayong malito. Mirror po, 'di ba? Ng kingdom of heaven, yung kingdom of God which is in heaven, mirror sa earth. So, palagi po 'yan na 'di ba mga kapatid, palagi po 'yan na kung ano po sa heaven, ganun din po dito sa earth. Ang source po natin palagi ay unseen. Hindi nakikita or spiritual. Yan po ang source. We are at the mercy of the source which is spiritual or unseen realm. Na nagmamanifest lang po sa physical. Sabi nga po sa Hebrews 11:2, lahat ng unseen lahat ng sin which is visible comes from the invisible or unseen. So nanggaling po sa unseen. Yan po yun na dito po sa bahaging ito, lagi pong yung will ng Panginoon, which is kung ano po yung doon sa heaven, ay maging ganun din po dito sa earth. Kasi ibig sabihin nun, you are bringing His kingdom in dito. Yung kanyang wangis, yung culture ng kingdom, yung mentality ng kingdom, ini-influence mo dito sa earth. So dapat, yung will niya, yung salita niya, yung righteousness niya, yung holiness niya, lahat ng culture ng kingdom, which is yung kingdom mentality po, kingdom of God, yun dapat yung paiiralin mo. Diba? Para malaman po ng ibang tao kung ano po talaga ang kingdom, kung anong kaharian ng Diyos, kung anong will ba talaga ng Panginoon. So yun po yan, your will be done. Hindi will ng ibang tao, hindi will ng kung sino man, kundi will ng Diyos. Yun ang matupad sa buhay mo. Just as it is in heaven, be it on earth. Yan po yan. So dito po, mga kapatid, na saan nga po tayo? Dito, no? Give us this day our daily bread. So dito na po papasok, mga kapatid, na mag-request na po. Kung ano po yung request mo sa Panginoon. 'Di ba? Kung ano yung mismong panalangin mo, prayer request mo, no? Kung yan ba ay tawag dito, yan, mga makakain. Hindi na nga po, alam mo, actually, tayo kahit hindi na nga natin hilingin to eh. Binibigay na to ng Panginoon. Kasi po, remember, in His kingdom, His citizen, so dapat, 'di ba po, once na napabilang ka na sa kanyang kingdom, ikaw ay kingdom citizen na. Ang responsibility ng king ay i-provide ang pangangailangan ng citizen. So,
Every citizen in His kingdom has a portion. So may portion po tayo. So ang sabi nga po nung kanina ni brother, hindi na kailangan mag-alala. Never be anxious and worry for your daily needs. Because ipoprovide na yan ng hari kasi ikaw ay citizen niya. Diba? The least thing He wants in you is magutom ka. Kaya nga hindi natin kailangan mag-alala kung sa wilderness nga pinagkalooban niya ng daily manna. Diba? Tayo din po. Kaya nga din sabi dyan, no, daily bread. Ibig sabihin, di ba dun sa wilderness, kapag ikaw yung nag-ipon ng sobra sa pang today, nasisira. So ibig sabihin po nito, di ba may portion ka kada araw, puprovidean ka ng Panginoon just as mga ibon, mga hayop, lahat pinagkakalooban niya. Diyan nasa Job po yan, no. Pinaliwanag ng Panginoon kung ano yung ginagawa niya sa pang-araw-araw na lahat ng creation niya, hindi lang tayo ang inaasikaso niya. Hindi lang tao. Hayop, halaman, lahat ng bagay sa mundo, mga lugar, lahat inaasikaso niya. Diba? Hindi niya pinababayaan ang lahat ng creations niya. So yan po yan, at nagsisimbolize din po yan, nasabi din ni brother, no? Hindi lang physical na bread or makakain, kundi spiritual bread, spiritual food. Food for our spirit, which is the word of God. Him. Sabi nga po no, sa Proverbs or Psalms, taste and see that the Lord is good. Talagang tikman. Di ba? Lasapin mo na napakasarap sa piling ng Panginoon dahil di kanya pagkukulangin dito sa kanyang kingdom, dito sa kanyang kawan. Kaya yun po palagi ang una, isik mo na mapabilang sa kanyang kingdom. Isik mo siya. Isik mo ang kaharian niya para pag napabilang ka na dito, hindi kanya pagkukulangan sa lahat ng pangangailangan mo, whether it be physical or spiritual. So yan po yan, and forgive us our debt. So dito na po tayo, 'di ba? Una, acknowledgement, addressing po kung kanino i-address yung prayer. Dito po, praise and hallowing His name. In-exalt, in-honor mo yung name niya. Dinedescribe mo ang kanyang mga katangian, di ba? Dito, dinedeclare mo yung kingdom, di ba? Tapos yung will ng Panginoon, ang mangyari just as it is in heaven, be it on earth. Tapos requesting na po, ayan, yung mga hinihiling mo sa Panginoon na naayon pa rin sa will niya. Hindi mo will, kundi will pa rin niya. And then, dito naman po, asking for forgiveness. Forgive us our debts as we forgive our debtors. So dito po papasok yung, ayan na nga po, ipa-search natin sa Panginoon yung puso natin. Lord, search our hearts. Kung meron pa po ditong unforgiveness para sa ibang tao na nagkasala, nakasakit sa akin, ipaalam mo sa akin, Lord. Pinapatawad ko na po ang lahat-lahat na nagkasala sa akin. Yan po yan. And humihingi na rin po ako ng kapatawaran sa mga napagkasalaan ko. And don't forget to forgive yourself. Ito po yung nakakalimutan ng tao. Lahat pinatawad nila. Lahat hiningan nila ng tawad, mga napagkasalaan nila, pero yung sarili nila, hindi nila pinapatawad. So, nandun pa rin yun. Diba? Nandun pa rin yung bitterness sa sarili mo, nandun pa rin yung guilt sa sarili mo, nandun pa rin yung shame, which is hindi yan ang dala ng Panginoon. Ang dala niya, peace. Diba? So, kailangan, ang total forgiveness, which is nabanggit din ni brother, yung from the heart, is including yourself. Patawarin mo na yung sarili mo. Do not dwell on the past. Kasi kapag nandyan ka pa rin nagde-dwell sa past, hindi mo pinapatawad ang sarili, hindi mo pinapalaya yung sarili mo mula dun sa past na yun, sa mga painful past na nangyari sa'yo, hindi ka makakausad sa walk mo sa Panginoon. Laging yun at yun ang maiisip mo. Hindi ka makakapag-focus. Hindi naman to about sa atin About to sa Panginoon. Diba? Huwag nang bumalik sa past. Amen. It's not about us, it's always about the Lord God. Kaya nga po lahat ng meron dito, i-surrender mo na. I-cast mo na kay Lord, anxieties, depression, lahat yan. Mga alalahanin, burdens, di mo na kailangan mag-alala. Unforgiveness, release mo na yan. Diba? Mag-release ka na ng forgiveness sa lahat para ikaw ang magaan. Kasi para rin yan sa'yo. Pino-forgive mo sila para for obedience to the Lord and para sa'yo. Kasi ang mangyari niyan, ikay naka-prison. Naka-imprison ka, nabanggit din niya na brother last time. Naka-imprison ka dyan sa hate and unforgiveness, nakakulong ka. Hindi ka makakalaya hanggat hindi ka nagpapatawad. Diba? Maging sa ibang tao at sa iyong sarili. So yan po yan. Sa last po dito, and do not lead us into temptation, but deliver us from the evil one. So ito po yun mga kapatid. Na dito na po tayo, no? So dito asking for forgiveness. Dito po naman po tayo sa last, which is covering and protection. Magpi-plead ka po dyan ng blood of the Lord Jesus Christ. At i-rebuke, bind. Yan po, wag nyo kakalimutan sa prayer nyo. Rebuke,
bind, cast out Satan, all the demonic entities, lahat ng kailangang yung mga nakakagambala sa sa pamumuhay mo sa Diyos, yung walk mo sa Panginoon, lahat yan i-cast out mo kasi may authority tayo in Christ Jesus. Na itrample yung mga scorpions and yan mga snakes, 'di ba? Lahat yan. Paalisin, palayasin, patayin. Para nga pong sa garden, no? Yung buhay mo parang garden. So yung garden, maraming mga peste dyan. Patayin ang peste. 'Di ba? Burn. Talagang burn. In the mighty name of Lord Jesus Christ, burn yung lahat ng mga yan, demonic entities. I-break mo every chain, every covenant ng mga kaaway, bloodline curses. Lahat yan, dito papasok yan. Sa prayer for covering and protection. Tapos after mo silang i-cast out, i-break yung lahat ng mga yan, i-bind talian. Di ba yan nga sabi nga sa Matthew, no? Hindi ko alam kung saan banda yon. Matthew 18 ata. Whatever you bind in earth will be bound in heaven. Whatever you loose on earth will be loosened in heaven. Ibig sabihin, kung ano yung tinalian mo dito, matatalian dun, susunod. Diba? Kasi nga po, ito'y palaging, we are at the mercy of the unseen. So, yan po yun, kung dineclare mo sa salita, sa authority ng Panginoong Hesus, sabi nga ng Panginoon, no, kung anong i-ask mo sa aking pangalan ay gagawin niya. So, kasama po yan, yung pagbabind mo. Sa lahat-lahat ng mga, mga nakakagambala sa buhay mo, lalo na sa walk mo sa Panginoon. Yung mga gawain ni Satan. So, yan po yan, na wag nga ialis po tayo sa mga tukso, no? At ialis din po tayo sa masasama. Yan po yan. I-plead nyo po yung dugo ng Panginoon sa lahat-lahat. Sa sarili mo, sa mahal mo sa buhay, sa mga kakilala, mahal sa buong bahay. Yung bahay po ha, mismong bahay po, ipa-cover nyo din po. Yung buong land nyo, lahat-lahat po yan. Halaman, hayop, kinakain, iniinom, ginagamit, sinusot, lahat. Ipa-cover mo ng kanyang holy blood. Kasi yun po yung pinaka-protection natin, di ba? So, sabi po dito, no? Sa huling-huli, mga kapatid, for yours is the kingdom, the power, and the glory forever and ever. Napansin nyo mga kapatid, dito, di ba yung praise and worship mo sa Kanya, pagdating sa ilalim, babalik mo ulit sa Kanya. Di ba? Babalik mo pa rin sa Kanya at sa Kanya pa rin, ibabalik ang lahat-lahat. For yours is the kingdom, the power, and the glory forever and ever. Pagkatapos mo na sa prayer mo, balik ka sa pag-praise, pag-exalt sa name ni Lord, balik ka sa pag-honor sa name niya, pag-glorify sa name niya, lahat i-offer mo sa Kanya, commit all to the glory of God. Palaging ibalik mo sa Kanya. So, dito nga po, no, sa tawag dito. Wait lang mga kapatid, na hindi ata ako nabasang connected verse. Sabi ka dito, sorry. So, ito yung mga kapatid, yung hindi ko nakalimutan kung basahin kanina. Na, yung sa protection, mismong Panginoon na natapik to ni Sister Angel. Ayan. So, natapik to ni Sister Angel na nakaraan, na mismong Panginoong Hesus na pinapanalangin po tayo sa Ama, na alisin po tayo sa masasama. Diba? Ilayo po tayo sa masasama. Kasi hindi nga po tayo taga-sanlibutan. Tayo po ay hindi taga rito. Tayo po ay may mission lamang dito upang kilalanin ng Diyos, manampalataya sa Diyos, ipamuhay siya, at i-spread po yung kanyang salita para yung mga iba pa po is mapunta rin po dito sa kanyang kawan. Hindi tayo taga-sanlibutan. Tayo ay taga-roon kung nasan siya. Diba? Hindi po dito ang ating citizenship, hindi dito ang ating country, hindi dito ang ating lugar, tirahan, nandun po sa heaven kung nasan po siya. So yan po. And then sa pinaka-last po, sorry mga kapatid, medyo mahaba. Matawad na mga kapatid. So sabi po dito, no? Ayan. So, tapos na po tayo dyan sa the Lord's Prayer. Dito lang po mga kapatid, no? Lahat naman po, naipaliwanag na po ng ating kapatid, si Brother Daniel. Di dyan po sa fasting, no? Palagi po, alamin nyo yung purpose ng fasting. Hindi po kayo Ate, padamay na nga rin ng ate. Brother? No, James chapter 4 verse 13 to 14. Sige. Ano yan, Brother? James? Chapter 4, verse
James chapter 4 verse 13 to 14 ate. 4:13 to 14. Ah, yung ano, Hindi ko siya nasama kanina. Nawala. Nag-iba yung basahin ano. natin. Dun sa last verse. Babala laban sa kapalaluan. Halika kayo ngayon, kayong nagsasabi ngayon o bukas ay pupunta kami sa ganito o sa ganoong bayan at kami ay mga